Totoo, binibiro lang kita. Gusto ko lang alamin kung mag-aalala ka ba kung malalaman mong nagtatampo ako sa'yo. Nito, sigurado ka? Ayaw pa ring maniwalang paniniyak niya. Muli itong ngumiti. Oo, at masaya ako sa nalaman ko. Mahalaga pala ako sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Rebecca Marie. Napangiti na rin sabay iling. Ikaw talaga? Akala ko'y totoong galit ka sa akin. Bakit? Masasaktan ka ba kung sakali ngang sa'yo ako galit? Pananalakab ni Jose Philip. Hindi siya nagkaila. Tumango siya. Pagkuwan ay inabot ang braso nito at masuyong pinisil. But I am really relieved na hindi totoong galit ka sa akin. Tapat na aniya. Ngumiti lamang si Jose Philip. Hindi lang alam ng dalaga kung gaano niya lubusang pinagaan ang loob ng lalaki dahil sa kanyang ginawa. A penny for your thought. Bulong ni Jose Philip sa tenga ng dalaga. Napakislot si Rebecca Marie nang kumiski sa kanyang tenga ang matangos na ilong ni Jose Philip. Ikaw talaga? Bakit? May kailangan ka? Nagkibit ng balikat ang lalaki. Wala naman. Gusto ko lang sumagap ng sariwang hangin. Hindi ko alam na narito ka pala sa labas. May iniisip lang ako. Si Conrad? Pananalakab ni Jose Philip na bahagya pang pinaseryoso ang anyo. Hindi, pabuntong hiningang sagot niya. Naaalala ko lang ang masasayang araw ng aming pamilya nung buhay pa si Papa. Naupo si Jose Philip sa kanyang tabi. Baka gusto mong magkwento. I'm a good listener. Napatingin si Rebecca Marie sa mukha ng lalaki. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba naniniwala? Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Magsisimula na lamang siyang magkwento nang bigla na lamang umambon. Naku, pumasok na tayo sa loob at baka tayo mabasa. Sabi niyang napatayo sa kinauupuan. Inalalayan siya ni Jose Philip at magkahawak kamay silang tumakbo pabalik sa loob ng mansyon. Ayan, nabasa ka tuloy. Hani ni Jose Philip. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ikaw nga rin eh. Ginaya niya ito. Pareho silang napatawa. Sabay ring natigilan at napatingin sa magkahawak nilang mga kamay. Parang kapwa nagulat na napabitiw sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tila nagkahiyaan na napangiti na lamang. Basa ang ulo mo. Ang mabuti pa'y bumalik ka na sa silid mo at punasan mong buhok mo para hindi ka magkasakit. Wika ni Jose Philip. Ikaw rin. Sagot naman ni Rebecca Marie. Tumango ang binata. Tumalikod na si Rebecca Marie. Pero hindi pa siya gaanong nakakalayo nang ito'y kanyang lingunin. At maabutang nakasunod pa rin ang tingin sa kanya. Napangiti na lamang ang dalaga at masayang itinuloy ang pag-akyat sa hagdan. Ang saya-saya ng kanyang pakiramdam. Para siyang idinuduyan sa ulap ng mga sandaling yon. Hindi na mahalaga para kay Rebecca Marie kung hindi man ito ang tamang panahon para makadama siya ng ganoon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maligaya siya sa kanyang nararamdaman. Umiibig na nga yata siya kay Jose Philip. Sa tuwing kasama niya ito ay iba yung kasiyahan ng kanyang nararamdaman. Gustong-gusto niya itong nakikita. Gustong-gusto niyang naririnig ang tinig nito. Oh, Jose Philip, mahal na nga siguro kita. Nayakap niya ang unan sabay pikit ng mariin. Ngayon lang siya nakadama ng ganoong kilig. Ngayon lang siya nakadama ng ganoon katinding atraksyon sa isang lalaki. Samantala ay hindi rin mapalis-palis ang ngiti sa mga labi ni Jose Philip habang nakahiga sa kama nito. Laman din ng isipan nito ang dalaga. Mahal nang hayata kita, Rebecca Marie. Hindi nito malimut-limutan ang nakabibighaning ngiti ng dalaga, ang malambot nitong palad. Napapikit ito tinayaang tanghinasyon ng magandang mukha ni Rebecca Marie sa dako paroon. Pabalik sa kanyang opisina si Rebecca Marie nang makasalubong niya si Frances. Hi! Nakita mo ba si Jose Philip? Nakangiting bati ng dalaga. Hindi. Wala ba sa opisina niya? Wala. Ang sabi ng sekretarya ay lumabas daw, pero hindi naman sinabi kung saan siya pupunta. Importante pa naman ang kukunin kong papeles sa kanya. Hindi ba dumaan sa'yo? Umiling siya. Baka naman may pinuntahan lang. Napapalatak ang dalaga. Akala ko kasi nagpaalam sa'yo. Naku, ang lalaking yun talaga. Sana naman kaya nagpunta. Napapailing na iniwanan na siya nito.
Natitigilang napatingin sa pintuan ng silid ni Jose Philip si Rebecca Marie. Napapihit siya nang makarinig ng mga yabag sa kanyang likuran. Ang nalingunan niya ay si Jose Philip. Hindi ito nag-iisa. May kasama itong magandang babae ngayon lang niya nakita. "Oh, bakit narito ka sa labas?" Bungad ng binata. "Galing ako sa HR department." Tipid na sagot niya, sabay sulyap sa babaeng kasama nito. "Importante ang ipinunta ko doon." Anyong natigilan ng lalaki sa paraan ng pagsagot niya. Nanliit ang mga mata nito. "Kanina ka pa pala hinahanap ni Frances?" Malamig na dugtong ni Rebecca Marie. "May importante daw yatang kailangan sa'yo." "Bakit daw?" Kunot ang noong tanong ng binata. Nagkibit siya ng balikat. "Excuse me." Tinalikuran na niya ang mga ito. Natutula lang nasundan siya ng tingin ni Jose Philip. Ang babae namang kasama nito ay napataas kilay. "Nobya mo?" Mataray na baling nito sa binata. Natitigilang napatingin si Jose Philip sa babae. Parang wala sa sariling tumango. "Yes, sandali lang ako. I'll be right back." Nagmamadali na nitong sinundan ng dalaga sa pagkadismaya naman ng babae. Kauupo lamang ni Rebecca Marie sa kanyang swivel chair nang pumasok sa pintuan si Jose Philip. "Galit ka ba?" Malumanay na tanong nito. "Galit? Bakit mo naman nasabi yan?" Ganting tanong ni Rebecca Marie. Hindi man lang niya ito sinulyapan. Pabuntong hiningang naupo ang binata sa visitor's chair. Pilit nitong hinuli ang mga mata ng dalaga. "I'm sorry." Malamig ang anyong nag-angat siya ng tingin. "Sorry for what?" "For what I did." "For what you did? Bakit? May ginawa ka ba?" Kunot noong reaksyon niya. "Hindi ko alam." Napapakibit balikat ng binata. "Kung may nagawa man akong hindi mo nagustuhan, yun ang gusto kong ihingi ng paumanhin." "Humihingi ka ng paumanhin nang hindi mo alam kung bakit?" Yes. Waring hindi alam ang sasabihin na anito. "Maaaring hindi mo nagustuhan ang sinabi ko. Baka minasama mo ang pagtatanong ko." Sa halip na magsalita pa ay tumayo si Rebecca Marie. "Huwag ka magsasorry nang hindi mo alam kung para saan. Walang ipinagkaiba yon kung pagbibitiw ng pangakong hindi naman kayang panindigan." Salat sa emosyong aniya at tuloy-tuloy na lumabas. Buong araw na malamig ang pakikitungo ni Rebecca Marie kay Jose Philip. Halata namang hindi mapalagay ang binata sa biglaang pag-iiba ng pakikitungo ng dalaga sa kanya. "Ano bang problema niyo ni Rebecca Marie? Bakit parang nag-iiwasan yata kayong dalawa?" Usisa ni Anthony nang pumunta ito sa kanyang opisina pagkatapos nilang mananghalian. "Nag-away ba kayo?" "Yun nga ang hindi ko alam. Basta't bigla na lamang nagbagong pakikitungo niya sa akin. Hindi na niya ako pinapansin." Sagot ni Jose Philip na napapabuntong hininga. "Baka naman may ginawa ka na hindi niya nagustuhan." "Hindi ko alam kung anong ikinagalit niya. Sinubukan ko siyang kausapin kanina pero malamig ang naging pakikipagharap niya sa akin." "Bakit ba kasi? Ano bang ginawa mo?" Naupo ito sa visitor's chair. "Paano ba kasi nagsimula ang giyera sa pagitan niyo?" Pinukol ng masamang tingin ni Jose Philip ang pinsan. "Wala kaming giyera. May kaunti lang kaming hindi pagkakaunawaan." Nagkibit balikat na lamang si Anthony habang nakangisi. Tamang-tama namang pumasok si Frances. "Wala ba dito si Rebecca Marie?" "Bakit?" Nakuha ka agad ng dalagang pansin ni Jose Philip. "Siya naman ang nawawala ngayon. Kanina ko pa siya hinahanap dahil may hihingin akong report sa kanya." "Hindi mo ba tinanong ang kanyang sekretarya?" Nababahalang tanong ni Jose Philip. "Ang sabi ni Alma ay nasa HR department pero wala naman doon ang puntahan ko. Ang akala ko narito sa opisina mo." Umiling si Jose Philip. Walang paalam na tinungo ang pinto at nagmamadaling lumabas. "Ano bang nangyayari sa dalawang yun?" Takang tanong ni Frances sa nakatatandang kapatid. "May problema ba?" Kibit balikat lamang ang sagot ni Anthony. Halos mataranta si Jose Philip sa paghahanap sa dalaga. Sari-sari ng mga espekulasyon na naglalaro sa isipan nito. Halos halugugin nitong buong gusali makita lang ang dalaga. Nakahinga lamang ito ng maluwag nang matagpuan nito si Rebecca Marie sa record room. Pero bigla namang nagdilim ang paningin nito
nang makita ang masayang pakikipag-usap ng dalaga sa lalaking kasama nito. Tahimik itong humakbang palapit sa dalawa. Biglang napalis ang ngiti ng lalaking kausap ni Rebecca Marie nang makita ang matiim na anyo ng binata. Bigla itong pumurmal. "Nariyan pala kayo, sir." Alanganin ng ngiti nito. Hindi umimik si Jose Philip. Formal na formal ang anyo nito habang nakatingin sa lalaki. Napalis naman ang ngiti ni Rebecca Marie nang makita ang binata. Parang walang anumang iniiwas nito ang tingin at tinunghayan ang hawak na folder. Nakatunog naman ang lalaki na kalabisan na ito doon, kaya magalang itong nagpaalam. Naiwan sina Jose Philip at Rebecca Marie. Nagpakawala muna ng mahinang tikhim ang binata bago magsalita. "Ang akala ko kung saan ka na nagpunta. Pinakaba mo ko ng husto." Anito sa mahinahong tinig. "Hindi naman siguro lahat ng gagawin ko ay kailangan ko pang ipaalam sa'yo." Malamig na sagot ng dalaga. Napahinga ng marahas si Jose Philip. "Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Wala kang kasalanan para patawarin ko. Pero hindi yun ang ipinadarama mo sa akin ngayon. Pakiramdam ko iniiwasan mo ko. Hindi ako manhid para hindi maramdamang nanlalamig ka sa akin. Iniisip mo lang yun." "Hindi, nararamdaman ko. Galit ka sa akin. Iniiwasan mo ko." Tumalikod ang dalaga. "Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Wala akong magagawa." Pinigilan ni Jose Philip ang kamay ng dalaga. "Rebecca, wag mo naman akong tratuhin ng ganito. Sabihin mo kung galit ka. Hindi yung pinag-iisip mo ko kung anong nagawa kong kasalanan para magkaganyan ka. Gusto kong malaman ang dahilan." Nakikiusap na wika nito. Iniiwas niyang tingin. "Marami pa akong gagawin, Jose Philip. Mamaya na lang tayo mag-usap." "Hindi, gusto kong mag-usap na tayo ngayon." Mariing turan ni Jose Philip. "Jose Philip, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang mga bagay na yan. Narito tayo para magtrabaho." "Alright. Pakakawalan kita, pero ipangako mo mag-uusap tayo mamaya pagkatapos ng trabaho." Anito. Walang pagpipilian ng dalaga kundi sumang-ayon sa gusto nito para bitiwan na nitong kanyang kamay. "Sige." Nakahinga ng maluwag si Jose Philip. Marahan itong binitiwan ng kanyang kamay. Nagmamadali namang tinalikuran ni Rebecca Marie ang binata. Kahit ano pa ang kanyang isipin, hindi niya alam kung bakit ipinanganak siyang selosa. Alam niyang paninibugho ang dahilan kung bakit biglang naging malamig ang pakikitungo niya kay Jose Philip. Nagseselo siya sa magandang babaeng kasama nito kanina. Hindi niya ginustong makadama ng ganoon, pero anong kanyang magagawa kung yun ang kanyang nararamdaman? At hindi niya kayang itago yon. Kahit anong pilit ang gawin niya para makalimutan ang magandang babaeng yon, ay hindi niya magawa. Kahit pa ulit-ulit niyang sabihin sa sariling wala siyang karapatang magselos, hindi pa rin mawala ang paninibugho sa kanyang dibdib. Kung ano-ano ang kanyang iniisip. Hindi empleyado ang naturang babae sa kumpanya, kaya malamang na may iba itong kaugnayan kay Jose Philip. At iyon ang ipinagsisintir ng kanyang kalooban ngayon. Paano kung ayaw niyang isipin? Parang hindi yata niya kayang isipin may ibang babaeng pinag-uukulan ng pansin ng binata. Nasanay na siya sa sobrang atensyon na ibinibigay nito sa kanya. Sabihin ng makasarili siya, pero ayaw niya magkaroon ng kahati sa atensyon nito. Mahal na niya ang lalaki at gusto niyang mapansin siya nito bilang isang babae at hindi lang isang taong nangangailangan ng tulong. Halos wala siyang nagawang trabaho sa nalalabing 3 oras. Ngayon niya na lamang napakahirap palang magmahal, lalo na kung ang taong pinag-uukulan mo ng pagmamahal ay wala namang nararamdaman para sa'yo. Iniligpit na lamang niya ang kanyang mga gamit pagsapit ng 5:00 na unang umuwi sa kanya si Alma. Bumukas ang pintuan. Kinakabahan siya nang pumasok si Jose Philip, bagamat at pinilit niyang maging kasywal. "Sandali na lang ako." Walang imik itong humakbang palapit at kinuha ang kanyang kamay na naging dahilan para magtagpo ang kanilang paningin. "Hindi ko nakakalimutan ang pangako mo sa akin. Ngayon tayo mag-uusap, hindi ba?" Seryosong anito. "Hindi ko nakakalimutan." Aniya at marahang binawi ang kamay. "Galit ka pa ba sa akin?" Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ng dalaga. "Hindi naman talaga ako galit sa'yo. Ang totoo, kahit ako, hindi ko alam kung anong totoo kong nararamdaman. Basta't bigla na lamang akong nainis sa'yo nang walang dahilan." Pag-amin ni Rebecca Marie. "Dahil ba tinanong kita kanina kung anong ginagawa mo sa labas?
Iniisip mo ba na pinag-iisipan kita ng hindi maganda? Umiling siya. Hindi, hindi yon. Pilit hinuli ng lalaki ang kanyang mga kamay. Dahil ba sa babaeng kasama ko kanina? Panguhuli nito, natigilan si Rebecca Marie. Iniiwas niyang tingin. At bakit naman siyang magiging dahilan? Ano bang pakailan ko sa inyong dalawa? Pagtataray niya upang mapagtakpan ang katotohanan. Hinawakan ni Jose Philip ang kanyang baba upang iharap siya. Then what? Anong dahilan at nagkakaganyan ka? Lumayo siya dito. Wala, siguro ay naguguluhan lang ako sa kalagayan ko. Gusto ko ring makabalik sa bahay upang maayos ng buhay ko. Pero alam kong hindi tama ang gagawin ko. Pagsisinungaling niya. Yun ba? Yung ba ang dahilan at nagkakaganyan ka? Matiim ang anyong ani ni Jose Philip. Oo. Walang gatol niyang sagot sabay tingin sa mga mata nito. Napapagod na rin ako sa pagtatago. Nahihiya na ako sa pamilya mo. Sa'yo. Hindi ba't napag-usapan na natin ang bagay na yan? Tumalikod siya. Maaari, pero matagal na rin akong nagkukubli at umaasa sa'yo. Nakakaabala na ako, lalo na sa'yo. Hindi ka nakakaabala sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yan? Nahihirapang turan ng binata sa mahinang tinig. Masaya ako sa ginagawa kong pagtulong sa'yo. Pero may sarili kang buhay. May mga personal na bagay kang mas dapat pag-ukulan ng pansin kaysa sa akin. Itong buhay ko. Bahagi ka ng buhay na sinasabi mo. Kailangan ko pa ba yung sabihin sa'yo? Hindi mo pa ba nararamdaman yun? Napatingin siya sa mga mata nito. Seryosong-seryosong binata. Nagpatuloy si Jose Philip. Masaya ako sa ginagawa ko, Rebecca Marie. Sa palagay mo ba mag-aaksaya ako ng panahon na tulungan ka kung hindi ako masaya sa aking ginagawa? Sa palagay mo ba itataya ko ang buhay ko para sa'yo kung hindi yun bukal sa loob ko? Hindi siya nakakibo. Ginagap ni Jose Philip ang kanyang kamay. Paano ko ba itong sasabihin sa'yo nang hindi sumasama ang tingin mo sa akin? Matagal ko nang kinikimkim ang damdaming ito. Paano ko ba iahayag ang nilalaman ng dibdib ko nang hindi mo iisiping sinasamantala ko lamang ang sitwasyon? Na hindi mo iisipin na sinisingil lamang kita sa mga tulong na ibinigay ko sa'yo. Madamdaming sambit nito habang matiim na nakatingin sa kanyang mga mata. Kinabahan si Rebecca Marie. Anong ibig sabihin ng binata? Masaya ako sa ginagawa ko, Rebecca Marie. Masaya ako dahil halos hindi humihinga si Rebecca Marie habang hinihintay ang sasabihin ng binata. Napabuntong hininga si Jose Philip. Napayuko ito. Sabihin ko man ang dahilan, hindi na rin mahalaga. Alam ko namang hindi mo yun ikakatuwa. Napalunok si Rebecca Marie. Gusto ko pa ring marinig. Mapait na ngumiti ang binata sabay iling. Di na mahalaga kung ano pa man ang dahilan ko. Basta masaya ako sa ginagawa ko. Masayang masaya. At hindi ko alam kung anong mangyayari kapag umalis ka na. Pagkasabi niyo ay tumalikod na ang binata. Naiwang natitigilan si Rebecca Marie.